Feliza, pirmahan mo na ang papeles. Hindi ka na nababagay sa pamilyang ito. Sayang lang ang espasyong kinakain mo habang wala namang naiaambag ang pamilya mong dukha. Ang boses ni Julian ay malamig, matalim, at walang bahid ng pag-aalinlangan. Nakatayo siya sa pintuan ng silid, maayos ang pagkakaplansa ng kanyang mamahaling suit, habang sa tabi niya ay nakatayo si Clara, na nakatingin sa kanya ng may halong pangungutya. Sa loob ng silid, hawak ni Feliza ang malamig na kamay ng kanyang ina. Ilang minuto pa lamang ang nakalilipas nang huminto ang pagtibok ng pusong pinagmula ng kanyang buhay. Ang amoy ng antiseptic at ang nakakasulasok na amoy ng pagkabulok ay tila bumabalot sa bawat sulok ng maliit na ward. Ang kanyang mga mata ay basang-basa, ngunit hindi siya makapagsalita. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay nakatuon sa huling sandali ng babaeng nagbigay sa kanya ng lahat ng pagmamahal na mayroon ito kahit nasa gitna ng paghihirap. Dahan-dahan niyang inayos ang buhok ng kanyang ina, hinaplos ang kulubot na noo ng mga daliring nanginginig. Sa kabila ng hapdi ng dibdib, pinilit niyang huwag humikbi. Hindi pa tapos ang kanyang tungkulin. Kailangan niyang maging matatag, kahit na ang mundo sa paligid niya ay tila gumuho na. "Feliza, bingi ka ba?" Sigaw ni Doña Consuelo na biglang sumulpot sa likuran ng kanyang anak. "Wala nang saysay ang pagdadalamhati mo. Ang mga katulad ninyo ay dapat nang tumanggap sa katotohanang hanggang dito lang ang kaya ninyong marating. Pirmahan mo na ang annulment papers at lumayas ka sa ospital na ito. Hindi namin sagot ang bayarin sa punerarya ng nanay mo." Ang bawat salita ay tumatama sa puso ni Feliza, gaya ng libu-libong karayom. Ang mga kamay niya, na ilang oras lamang ang nakalilipas, ay naglalagay ng suwero sa braso ng ina, ay nanglalamig. Tumingin siya sa mga dokumentong nakapatong sa ibabaw ng maliit na mesa. Ang papel na iyon ang siyang magtatapos sa 3 taon ng pagtitiis, 3 taon ng pagpapanggap na masaya, at 3 taon ng pagiging sunod-sunuran. Sa isang pamilyang itinuring siyang basura. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang bawat galaw niya ay mabagal, tila bawat kalamnan sa kanyang katawan ay pinipigilan siya. Tumingin siya kay Julian, ang lalaking minahal niya ng higit pa sa kanyang sarili, ang lalaking ipinaglaban niya laban sa kanyang sariling prinsipyo. Ngayon, ang lalaking iyon ay nakatingin sa kanya na parang isang estrangerong wala ng halaga. Ito ba ang pag-ibig na ipinangako mo sa harap ng altar? Ang iwanan ako sa oras na pinakakailangan ko ng karamay, hindi siya sumagot. Hindi siya lumaban. Alam niyang ang bawat pagbuka ng kanyang bibig ay magbibigay lamang sa kanila ng pagkakataong lalo siyang yurakan. Kinuha niya ang ballpen at sa ilalim ng mapang-alipustang tingin ng mag-ina, itinatak niya ang kanyang pirma. Ang tinta ay tila dugo na dumadaloy sa papel, ang pagtatapos ng kanyang nakaraan at ang pag-umpisa ng isang kawalan. Pagkapirma, inabot niya ang dokumento kay Julian nang hindi man lang tumitingin sa mga mata nito. Iniwan niya ang silid, iniwan ang mga luha, at iniwan ang huling piraso ng kanyang puso sa tabi ng malamig na katawan ng kanyang ina. Sa labas ng ospital, bumuhos ang malakas na ulan. Nakatayo si Feliza sa gilid ng kalsada, basang-basa, hawak ang isang maliit na bag na naglalaman ng mga damit na dinala niya para sa kanyang ina. Wala siyang pera, wala siyang matutuluyan, wala siyang kahit sino na matatawagan. Tumingin siya sa madilim na langit at sa gitna ng kulog at kidlat, isang tanong ang nananatiling nakabaon sa kanyang isipan. Pagkatapos ng lahat ng ito, ano pa ang matitira sa akin para mabuhay bukas? Ang ulan ay hindi tumitigil, tila nakikiramay sa kalungkutang bumabalot sa buong pagkatao ni Feliza. Naglalakad siya ng walang tiyak na patutunguhan, ang kanyang mga yapak ay humahalo sa ingay ng mga sasakyang dumadaan sa basang kalsada. Ang bawat patak ng tubig sa kanyang balat ay tila mga latay ng mapait na katotohanan. Wala na siyang ina, wala na siyang asawa,
Wala na siyang tahanan. Nang makahanap siya ng masisilungan sa ilalim ng isang saradong tindahan, napaupo siya sa sahig. Binuksan niya ang kanyang bag. Sa ilalim ng mga damit ng kanyang ina, may nakita siyang isang maliit na sobre na gawa sa lumang papel na halos mapunit na sa katandaan. Hindi niya ito napansin kanina sa gitna ng kaguluhan. Dahan-dahan niyang binuksan ito. Sa loob ay may isang susi na kulay ginto at isang piraso ng papel na may nakasulat na address sa lungsod. Feliza, kung nababasa mo na ito, ibig sabihin ay wala na ako. Mahinang pagbasa ni Feliza sa sulat kamay ng kanyang ina. Ang mga letra ay nanginginig, nagpapakita ng hirap na dinanas nito bago sumakabilang buhay. Ang susi na ito ay hindi lamang bakal. Ito ang katotohanang matagal kong itinago para maprotektahan ka. Pumunta ka sa address na ito. Hanapin mo si Attorney Elias. Siya ang tanging makakatulong sa'yo para mabawi ang lahat ng ipinagkait sa'yo. Nanginig ang mga kamay ni Feliza. Ang kanyang ina, na kilala niya bilang isang simpleng katulong sa probinsya, ay may ganitong lihim? Sino ba talaga ang kanyang ina? Ang kalituhan ay humalo sa kanyang pait. Sa gitna ng gabi, ang susi ay tila umiinit sa kanyang palad. Ito ang tanging liwanag sa gitna ng napakalalim na kadiliman. Kinabukasan, sa ilalim ng mainit na araw, narating ni Feliza ang isang malaking opisina sa sentro ng syudad. Ang gusali ay mataas at puno ng salamin, malayo sa mundo ng kahirapan na kanyang kinagisna. Pagpasok niya, sinalubong siya ng isang lalaking may edad na, nakasuot ng malinis na suit, at may mga matang matatalim, ngunit puno ng paggalang. Ito si Attorney Elias. Feliza, panimula ng matandang abogado habang pinagmamasdan ang susi na inilapag niya sa mesa. Inaasahan ko ang pagdating mo. Ang iyong ina ay isang babaeng may malalim na dignidad. Ang kayamanang iniwan niya ay hindi lamang para sa iyong kaligtasan, kundi para sa iyong hustisya. Hustisya? Tanong ni Feliza. Ang kanyang boses ay paos at mahina. Gusto ko lang namang mabigyan ng maayos na libing ang nanay ko. Hindi ko kailangan ng kayamanan. Bumiti ng bahagya si Attorney Elias at itinulak ang isang makapal na folder patungo sa kanya. Ang iyong ina, ang tanging tagapagmana ng isang imperyo na ang halaga ay umaabot sa 180 milyong dolyar. Ang pamilyang nagpalaya sa iyo, ang pamilyang Julia ngayon, wala silang kaalam-alam na ang kanilang pinagmamalaking yaman ay isang maliit na bahagi lamang ng kung ano ang dapat na sayo. Natigilan si Feliza. Ang kanyang puso ay tumibok ng mabilis, hindi sa takot, kundi sa isang damdaming hindi niya maipaliwanag. Hindi ito galit. Ito ay isang uri ng pagising. Ang mga alaala ng panlalait ni Doña Consuelo at ang pagtataksin ni Julian ay bumalik sa kanyang isipan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi naluha ang kanyang nararamdaman. Ang bawat salita ni Attorney Elias ay tila nagbubuo ng isang bagong pagkatao sa loob ni Feliza. Ang kanyang mga kamay, na dati ay nanginginig sa pagod, ay humigpit sa gilid ng mesa. Ang yaman ay hindi niya habol, ngunit kung ito ang susi para puksain ang kasinungalingan ng pamilyang sumira sa kanyang buhay, handa siyang gamitin ito. Ano ang kailangan kong gawin? Tanong ni Feliza, ang kanyang tinig ay naging matatag, walang bakas ng pag-aalinlangan. Tumitig si Attorney Elias sa kanya nang may paghanga. Kailangan mong maging handa. Hindi sila susuko ng basta-basta kapag nalaman nilang ang itinuring nilang basura ay siya na palang magpapasya sa kanilang kinabukasan. Sa sandaling iyon, ang hangin sa silid ay tila nagbado. Ang dating mapagkumbabang yaya sa ospital ay nagsisimulang maglaho, at sa kanyang lugar ay isang babaeng handang bumawi. Hindi ito paghihigante, kundi pagbabalik ng kung ano ang tama. At sa bawat segundo, ang banta ng panganib ay papalapit, ngunit ang bawat hakbang ni Feliza ay may kasiguruhan na. Ang bawat hakbang ni Feliza palabas ng opisina ni Attorney Elias
ay tila paghakbang sa isang bagong mundo. Ang mga ilaw ng syudad na dati ay tila mga bituin na hindi niya maaabot, ngayon ay tila mga sulo na nagbibigay daan sa kanyang paglalakbay. Hindi na siya ang babaeng nagmamakaawa sa pintuan ng ospital. Ang bigat ng susi sa kanyang bulsa ay nagsisilbing paalala na ang lahat ng kanyang dinalang pasakit ay may katumbas na lakas. Tumungo siya sa isang maliit na apartment na ipinagkaloob ni Attorney Elias bilang kanyang pansamantalang tirahan. Habang binubuksan ang pinto, sinalubong siya ng katahimikan, ngunit ang bawat sulok ng silid ay tila bumubulong ng mga posibilidad. Sa gitna ng mesa ay nakapatong ang isang laptop at mga dokumentong naglalaman ng mga detalye tungkol sa mga negosyo ni Julian. Hindi sinayang ni Feliza ang oras. Sa loob ng maraming gabi, tinalikuran niya ang pagtulog. Binasa niya ang bawat pahina, inaral ang bawat transaksyon, at sinuri ang bawat pagkakamali ng pamilya ng kanyang dating asawa. Natuklasan niya ang isang madilim na katotohanan. Ang kanilang karangyaan ay itinayo sa pamamagitan ng panloloko at paglustay ng pondo na dapat sana ay para sa mga proyektong pangkomunidad. Ang Doña Consuelo, na laging nagmamalaki sa kanyang malinis na pangalan, ay sangkot sa isang malawakang pandaraya sa buwis. Isang gabi, habang nagbabasa siya ng mga ulat, narinig niya ang isang katok sa pinto. Si Aling Rosa, ang matandang tindera na tanging kakampi niya noong siya ay nasa ospital pa, ay pumasok na may dalang mainit na sabaw. Ang amoy ng luya at manok ay pumuno sa silid, nagdadala ng kaunting init sa malamig na kapaligiran. Feliza anak, huwag mong hayaang kainin ka ng galit, babala ni Aling Rosa habang inilalagay ang mangkok sa mesa. Ang taong naghahanap ng hustisya ay dapat manatiling malinis ang puso. Huwag kang maging katulad nila. Tiningnan ni Feliza ang matanda. Ang mga mata ni Aling Rosa ay puno ng malasakit. Isang bagay na hindi niya naramdaman sa loob ng mahabang panahon. Hinawakan niya ang kamay ng matanda at sa unang pagkakataon matapos ang pagpanaw ng kanyang ina, hinayaan niyang pumatak ang isang luha. Hindi po ako maghihigante para manakit, Aling Rosa. Gagawin ko ito para ipakita na ang katotohanan ay hindi kayang bilhin ng pera. Sagot ni Feliza nang may matinding determinasyon. Sa kabilang banda, sa marangyang mansyon ng mga Julian, ang atmosfera ay puno ng pagkabalisa. Si Julian ay pabalik-balik sa kanyang opisina, hawak ang kanyang telepono. Ang isang malaking kontrata na inaasahan nilang makuha ay biglang naudlot. Ang dahilan? Isang hindi kilalang kumpanya na nakabase sa abroad ang biglang nag-alok ng mas mababang presyo at mas magandang serbisyo. Walang nakakakilala sa may-ari. Ang Doña Consuelo ay galit na galit. Nagbabato ng mga babasaging gamit sa sahig habang minumura ang sinumang nasa kanyang harapan. Sino ang may gawa nito? Hanapin ninyo siya. Walang sinuman ang maaring humaring sa negosyo ng mga Julian. Sigaw ng matandang babae. Hindi nila alam. Ang taong nagpapatakbo sa kumpanyang iyon ay nakaupo lamang sa isang maliit na apartment. Maingat na binabantayan ang bawat galaw nila. Si Feliza ay hindi na lang isang biktima. Siya na ang nagiging anino na unti-unting lumalamon sa kanilang maliwanag ngunit bulok na mundo. Bawat click niya sa keyboard ay isang hakbang palapit sa paglalantad ng kanilang mga krimen. Nang mag-umaga, tumayo si Feliza sa harap ng salamin. Ang kanyang suot na simpleng blusa ay hindi na mukhang luma, kundi mukhang elegante dahil sa tiwala na bumabalot sa kanyang tindig. Handa na siyang humarap sa kanila. Ang susunod na hakbang ay hindi na lamang pagmamasid. Panahon na para ipakilala ang kanyang sarili sa isang paraan na hindi nila malilimutan. Ang araw ng auction para sa isang prestihiyosong lupa na matagal lang pinapangarap ng mga Julian ay dumating. Ang silid ay puno ng mga taong may mataas na katayuan sa lipunan, mga negosyanteng nakasuot ng mamahaling suit at mga babaeng balot ng alahas. Sa gitna ng kaguluhan, si Doña Consuelo at si Julian ay nakaupo sa harap. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagyayabang, tiwala na sila ang magwawagi. Pumasok si Feliza sa loob ng silid.
Hindi siya nagsuot ng magarbo, ngunit ang kanyang simpleng itim na bestida at ang kanyang tindig na parang isang reyna ay nakakuha ng atensyon ng ilan. Nang mapansin siya ni Julian, nang laki ang mga mata nito sa gulat. Ang kanyang asawa, na inakala niyang isang pulubi na naglalakad sa kalsada, ay narito ngayon sa isang lugar na hindi para sa mga katulad nito. Anong ginagawa mo rito, Feliza? Hindi ba sapat na ang kahihiyang ibinigay mo sa amin? Bulong ni Julian. Ang kanyang boses ay puno ng pangungutya habang sinusubok ang huwag mapansin ng mga taong nakapaligid. Tumingin si Feliza sa kanya ng diretso sa mga mata. Wala na ang takot na dati niyang nararamdaman tuwing kinakausap siya ni Julian. Ang kanyang titig ay matalas. Tila isang salamin na nagpapakita ng lahat ng kasalanan ng lalaki. Nandito ako para sa negosyo, Julian. Hindi ba ito isang lugar para sa mga taong may kakayahang bumili? Bago pa man makasagot si Julian, nagsimula na ang bidding. Ang bawat presyo ay tumataas ng mabilis. Nang umabot na sa 10 milyong piso, tumigil ang iba. Maliban sa pamilyang Julian at sa isang kinatawan ng kumpanyang nagpapahirap sa kanila, na si Attorney Elias, na tahimik na nakaupo sa tabi ni Feliza. 15 milyon! Anunsyo ni Doña Consuelo. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit at determinasyon. 20 milyon! Sagot ni Attorney Elias nang walang pag-aalinlangan. Ang silid ay biglang tumahimik. Si Doña Consuelo ay tumingin kay Feliza. Ang kanyang muka ay namumula sa galit. Saan mo kinuha ang perang yan? Magnanakaw ka ba? Dahan-dahan na tumayo si Feliza. Ang bawat galaw niya ay elegante at puno ng kapangyarihan. Nilapitan niya ang kinatatayuan ng kanyang binan. Sa harap ng marami, ipinakita niya ang isang ngiting hindi naman abot sa kanyang mga mata. Doña Consuelo, ang perang ginagamit ko ay hindi galing sa pagnanakaw. Ito ay galing sa pagsusumikap at sa pagkilala sa aking sariling halaga. Isang bagay na hindi ninyo kailanman natutunan, wika ni Feliza ng malakas at malinaw. At ang lupang ito, hindi lang ito basta lupa para sa akin. Ito ay paalala ng lahat ng ipinagkait ninyo sa akin. Bumagsak ang martilyo ng auctioneer. Sold to the lady in black. Ang tunog ng martilyo ay tila isang hatol. Si Julian at ang kanyang ina ay nakatayo doon, hindi makapaniwala sa nangyari. Ang kanilang pride ay durog na durog sa harap ng napakaraming tao. Habang naglalakad palabas si Feliza, ang bawat yabag niya sa sahig ay tila musika ng hustisya na unti-unting lumalakas. Paglabas niya ng gusali, sinalubong siya ng malamig na simoy ng hangin. Huminga siya ng malalim. Ito pa lang ang simula. Ang pagbawi sa lupang ito ay isang maliit na bahagi lamang ng kanyang plano. Tumingin siya sa malayo, ang kanyang mga mata ay nagniningining sa determinasyon. Hindi na siya ang babaeng luluhod sa paanan ng sinuman. Siya na ang may hawak ng tadhana at handa siyang tapusin ang lahat ng nasimulan. Ang pagkatalo sa auction ay naging mitsa ng isang malaking gulo sa loob ng mansyon ng mga Julian. Pag-uwi na Julian at Doña Consuelo, ang bawat sulok ng bahay ay tila naging impyerno. Ang mga mamahaling vase at mga dekorasyong gawa sa kristal ay nagkalat sa sahig, mga labi ng isang pagsabog ng galit na hindi na kayang pigilan. Saan nakuha ng babaeng iyon ang perang ipinambili niya? Sigaw ni Doña Consuelo. Ang kanyang muka ay bahid ng matinding pagkadismaya. Julian, hindi ba't sinabi mong wala na siyang matatakbuhan? Hindi ba't sinabi mong nakatalina siya sa paghihirap? Si Julian ay nakatayo sa tabi ng bintana. Hawak ang isang baso ng whiskey. Ang kanyang kamay ay nanginginig, hindi dahil sa alak, kundi dahil sa matinding pangamba. Hindi ko alam, inay. Ang huli kong balita ay nagtatrabaho siya sa isang maliit na klinika sa probinsya. Hindi ko akalain na makakayaning labanan tayo sa auction na yun. Sa kabilang banda, si Clara, ang babaeng pinalit kay Feliza, ay pumasok sa silid ng may pekeng pag-aalala.
Baka naman may lalaking nasa likod niya, tita. Kilala natin ang ugali ni Feliza. Mahina siya. Hindi niya magagawa yon kung mag-isa lang siya. Ang mga salita ni Clara ay nagsilbing gasolina sa apoy ng galit ni Doña Consuelo. Tama ka. Kailangan nating alamin kung sino ang nasa likod ng batang iyon. Hindi natin hahayaan na masira ang pangalan natin ng isang dating yaya na nakatikim lang ng konting pera. Habang nagplaplano ang mga Julian ng kanilang susunod na hakbang, si Feliza ay nasa kanyang opisina. Tahimik na binabantayan ang mga CCTV footage sa loob ng mansyon na nahack ni Attorney Elias. Nakita niya ang bawat reaksyon, ang bawat galit, at ang bawat panlalait na ipinupukol nila sa kanya. Imbes na masaktan, isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang kanilang pagiging kampante, ang magiging dahilan ng kanilang pagbagsak. Alam ni Feliza na sa susunod na pagkakataon, gagamitin nila ang kanilang koneksyon para gipitin siya. Ngunit handa na siya. Kinabukasan, isang hindi inaasahang bisita ang dumating sa mansyon. Si Feliza, na nakasuot ng isang formal na puting suit, ay lumabas mula sa kanyang sasakyan. Hindi siya mukhang isang biktima na nanggaling sa probinsya. Siya ay mukhang isang negosyanteng may kapangyarihan. Pagpasok niya sa pintuan, ang mga gwardiya ay hindi siya napigilan dahil sa kanyang otoridad. Anong ginagawa mo rito, Feliza? Bungad ni Julian nang makita siya sa sala. Ang boses ay puno ng pagbabanta. Nandito ako para sa isang kasunduan, Julian. Wika ni Feliza ng mahinahon. Inilapag niya ang isang folder sa mesa. Ang kumpanya ninyo ay may malaking utang sa bangko na hindi ninyo mababayaran sa susunod na buwan. Alam ko ang tungkol sa mga maling transaksyon sa accounting. May dalawa tayong opsyon. Ibenta ninyo ang mansyong ito sa akin sa mababang halaga o hayaan kong malaman ng batas ang lahat ng inyong itinago. Ang katahimikan sa sala ay nabasag lamang ng mabigat na paghinga ni Doña Consuelo. Ang kanyang mga mata ay nanlaki, tila nakakita ng multo. Ang babaeng dati nilang nilait at hinamak ay nakatayo na ngayon sa harap nila, hindi bilang isang yaya, kundi bilang ang taong may hawak ng kanilang kinabukasan. Ang pagkatalo na kanilang dinanas ay hindi na lamang tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa kapangyarihan na unti-unting lumilipat sa kamay ni Feliza. At sa sandali ngayon, ramdam ni Feliza ang pag-alingaw-ngaw ng katarungan sa bawat sulok ng mansyong iyon. Isang tahanan na dati ay naging kulungan niya. Ngunit ngayon ay unti-unti nang nagiging saksi sa kanyang pagbawi. Ang alok ni Feliza ay parang isang kidlat na tumama sa gitna ng mansyon, nag-iwan ng nakabibinging katahimikan. Si Doña Consuelo ay nakatayo lamang. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa gilid ng sofa. Tila sinusubukang pigilan ang pagyanig ng kanyang buong pagkatao. Ang kanyang mukha, na dati ay puno ng pagmamataas, ay unti-unting namumutla habang binabasa ang mga dokumentong inilatag ni Feliza sa mesa. Hindi ito maari, bulong ni Julian. Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot. Paano mo nalaman ang tungkol sa accounting? Ang mga taong pinagkakatiwalaan namin ang may hawak ng mga file na yon. Tumingin si Feliza sa kanya nang may malamig na ngiti. Ang tiwala ay isang marupok na bagay, Julian. Kapag ang pundasyon ay gawa sa kasinungalingan, madali itong gumuho. Ang mga taong akala ninyo ay hawak ninyo sa leeg ay siya ring mga taong nagbukas ng pinto para sa akin. Hindi ninyo kailanman inisip na ang mga taong inaalipusta ninyo ay may kakayahang tumingin sa inyong mga lihim. Si Clara, na kanina lang ay tahimik na nakatago sa likod ni Doña Consuelo, ay biglang lumapit. Feliza, pakiusap. Pag-usapan natin ito ng mahinahon. Huwag naman ganito. Pamilya tayo. Hindi natapos ni Clara ang kanyang sinasabi dahil pinutol siya ni Feliza. Ang kanyang tingin ay matalim na parang kutsilyo. Huwag na huwag mo akong tatawaging pamilya, Clara. Ang salitang yan ay may dangal na hindi mo kailanman maiintindihan. Ang pagtataksil ninyo ay hindi isang pagkakamali. Ito ay ifang pagpili. Ngayon,
Panahon na para harapin ang bunga ng inyong pinili. Bumaling si Feliza kay Doña Consuelo. Ang matandang babae ay hindi na makatingin ng diretso sa kanya. Ang kanyang boses na dati ay parang kulog kung mag-utos. Ngayon ay halos pabulong na lamang. Anong gusto mo, Feliza? Sabihin mo sa amin, magkakasundo tayo. Gusto ko lang na maramdaman ninyo ang nararamdaman ko nung itinapon ninyo ako sa labas ng ospital. Sagot ni Feliza, ang bawat salita ay may diin. Ang mansyong ito, ang mga alahas na suot ninyo, ang bawat luho na ginagamit ninyo para tapakan ng ibang tao, iiwan ninyo ang lahat ng yan. Sa loob ng 3 araw, nais ko nang makita na wala na kayong pagmamay-ari sa mga ari-ariang ito. Kung hindi, ang susunod na papel na matatanggap ninyo ay hindi na galing sa akin, kundi galing sa mga awtoridad. Pagkatapos sabihin yon, tumalikod si Feliza. Hindi siya lumingon, kahit narinig niya ang paghagulgol ni Clara at ang pagmumura ni Julian sa likuran. Ang bawat hakbang niya palabas ay punong-puno ng paglaya. Hindi niya naramdaman ang kagalakan ng isang nanalo, kundi ang kapayapaan ng isang taong nakatapos ng isang mabigat na tungkulin. Nang makalabas siya sa gate, naramdaman niya ang hangin sa kanyang mukha. Tumingala siya sa langit at nakita ang pagsisimula ng takip silim. Ang dilim ay unti-unti nang bumabalot sa mundo. Ngunit sa puso ni Feliza, ang isang bagong bukang liwayway ay nagsisimulang sumilip. Alam niyang hindi pa tapos ang laban, ngunit sa pagkakataong ito, siya na ang nagdidikta ng bawat galaw sa laro. Ang mansyon na dati ay naging bilangguan ng kanyang mga pangarap, ay ngayon ay nagiging unti-unting guho ng mga taong nagdulot sa kanya ng pait. Ang maskara ng kapangyarihan ni na Doña Consuelo ay tuluyan ng natuklap, at ang natira na lamang ay ang hubad na katotohanan ng kanilang pagiging makasarili. Ang 3 araw ay sumapit na may dalang kakaibang tensyon. Sa mansyon ng mga Julian, ang mga mamahaling muebles na dati ay simbolo ng kanilang karangyaan ay unti-unti nang inilalabas ng mga tauhan ng bangko. Ang mga kristal na chandelier ay hindi na kumikislap sa ilalim ng mga ilaw. Bagkus ay tila mga aninong nagpapaalala sa mga Julian na ang kanilang oras ay tuluyan ng natapos. Si Doña Consuelo ay nakaupo sa isang silya sa gitna ng sala. Ang kanyang mga mata ay nanlalabos sa pagod at gutom. Ang mga katulong na dati ay laging nakahanda sa bawat utos niya ay isa-isang nagsisiyalisan, dala ang kanilang mga gamit. Ang mansyon na dati ay puno ng ingay at tawanan ay naging isang malamig na libingan ng kanilang mga ambisyon. Si Julian, na nakasuot na ng damit na hindi man lang angkop sa kanyang dati niyang estilo, ay lumabas mula sa kanyang kwarto bitbit ang isang maliit na bag. Wala na ang mamahaling relo. Wala na ang singsing na ginto. Inay, kailangan na nating umalis. Wala nang natira. Ang mga account natin ay sarado na. Wala na tayong matutuluyan. Hindi ito maaari. Pabulong na sagot ng matanda. Ang kanyang boses ay parang kalawang na nagkiskisan. Hindi maaaring matapos ang lahat ng ito ng ganito lang. Si Feliza, ang yaya na yon, paano niya nagawa ito? Sa labas ng gate, nakatanaw si Feliza mula sa loob ng kanyang itim na sedan. Pinagmamasdan niya ang bawat paglabas ng mga Julian mula sa mansyon. Walang bahid ng tuwa sa kanyang mukha. Bagkus ay isang matinding pag-unawa sa kalikasan ng tao. Nakita niya ang pagbagsak ng mga taong nagturing sa kanya bilang mababang uri, at sa isang iglap, naramdaman niya ang napakalaking gaan sa kanyang dibdib. Bumaba si Feliza sa sasakyan at dahan-dahang lumapit sa gate. Nang makita siya ni Julian, ang galit ay agad na nag-alab sa mga mata nito. Masaya ka na ba, Feliza? Masaya ka na bang nakita kami magdusa? Ito ba ang hustisya para sa'yo? Ang gawin kaming pulube? Tumigil si Feliza sa harap nila. Tiningnan niya ang mga taong minsan naging bahagi ng kanyang buhay. Hindi ko kayo ginawang pulubi, Julian. Ginawa ninyo ang inyong sarili kung ano kayo ngayon dahil sa inyong kasakiman. Ang hustisya ay hindi ang pagpaparusa sa inyo.
Ang hustisya ay ang pagbabalik ng lahat sa kung saan sila nararapat. Ang yaman ninyo ay hindi sa inyo. Ang mansyong ito ay hindi sa inyo. Mula sa simula, ang lahat ay hiram lamang. Humarap si Felisa kay Doña Consuelo. Doña Consuelo, sinabi ninyo dati na ang mga taong tulad ko ay walang mararating. Ngayon, kayo ang nakatayo sa labas, habang ang taong tinapakan ninyo ay siya nang nagmamay-ari ng inyong nakaraan. Sana, sa paglalakad ninyo sa kalsada, matutunan ninyo ang tunay na halaga ng pagiging tao na hindi nakadepende sa kung anong meron kayo. Tinalikuran na sila ni Felisa. Hindi na niya hinintay ang kanilang mga sumpa o pagmamakaawa. Sumakay siya sa kanyang sasakyan at dahan-dahang umalis. Iniiwan ang mga Julian sa gitna ng kalsada. Ang kanilang mga mukha ay bakas ng matinding kahihiyan at kawalan ng pag-asa. Habang tinatahak ang kalsada, binuksan ni Felisa ang bintana ng sasakyan. Ramdam niya ang hanging dumadaloy sa kanyang buhok. Ang nakaraan ay tapos na. Ang bawat sugat ay naghihilom na. Sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, ang mundo ay hindi na lamang isang lugar ng paghihirap, kundi isang malawak na pagkakataon para sa isang bagong simula na siya mismo ang humuhubog. Ang paglipas ng ilang linggo ay nagdala ng panibagong katahimikan sa buhay ni Felisa. Ang ingay ng mga headline tungkol sa pagbagsak ng mga Julian ay unti-unti nang humuhupa, ngunit para sa kanya, ito ang panahon ng paghilom. Hindi na siya ang babaeng laging nagmamadali, ang babaeng laging nakayuko. Ngayon, sa bawat pagising niya sa umaga, ang unang nararamdaman niya ay ang kalayaan. Inilipat ni Felisa ang kanyang atensyon sa pagpapatakbo ng mga proyektong pangkomunidad na dati ay pinagkaita ng pondo ng pamilya ng kanyang asawa. Sa isang lumang gusali, na ngayon ay nagsisilbi ng health center para sa mga mahihirap, nakita niya ang mga pasyenteng dati ay walang mapuntahan. Ang bawat ngiti ng mga bata, ang bawat pasasalamat ng mga matatanda, ay nagsisilbing gamot sa mga sugat na iniwan ng kanyang nakaraan. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng mga gamot, pumasok si Attorney Elias. May dala itong mga dokumento na dapat pirmahan ni Felisa. Pagkatapos ng trabaho, naupo sila sa maliit na beranda ng gusali. Felisa, nagawa mo na ang akala ng marami ay imposibleng mangyari, wika ni Attorney Elias, habang nakatanaw sa mga taong naghihintay ng serbisyo. Pero may isang bagay pa. Ang iyong ina, bago siya pumanaw, nag-iwan siya ng mensahe para sa iyo. Hindi ito tungkol sa pera o sa paghihigante. Ito ay tungkol sa kapatawaran. Natigilan si Felisa. Ang salitang kapatawaran ay tila isang mabigat na bato sa kanyang dibdib. Paano ko mapapatawad ang mga taong sumira sa huling sandali ng aking ina? Paano ko mapapatawad ang lalaking minahal ko ng buong puso, pero itinakwil ako dahil lang sa pera? Ang kapatawaran ay hindi para sa kanila, Felisa, paliwanag ng abogado. Ito ay para sa iyo. Hanggat dala mo ang pot, nakatali ka pa rin sa kanila. Ang pagpapalaya sa kanila ay ang pagpapalaya sa iyong sarili. Pagkaalis ni Attorney Elias, nanatiling nakaupo si Felisa. Tumingala siya sa kalangitan. Ang mga ulap ay dahan-dahang gumagalaw, sumasabay sa agos ng hangin. Naalala niya ang kanyang ina, ang babaeng matiyaga, ang babaeng marunong umunawa kahit sa mga taong walang katarungan. Sa gitna ng katahimikan, isang ideya ang unti-unting nabuo sa kanyang isipan. Kinabukasan, nagtungo si Felisa sa isang maliit at maduming apartment sa labas ng lungsod. Doon niya natagpuan ang mga Julian. Ang mansyon ay wala na. Ang karangyaan ay naglaho na. Nakita niya si Doña Consuelo na naglalaba ng damit. Ang kanyang mga kamay ay puno ng paltos. Si Julia naman ay nakikipagsiksikan sa mga trabahong hindi niya kailanman inakala na gagawin niya. Hindi siya pumasok. Pinanood niya sila mula sa malayo. Hindi siya nakaramdam ng saya sa kanilang paghihirap. Ang naramdaman niya ay awa-awa
para sa mga taong itinuring ang kanilang sarili na Diyos. Ngunit ngayon ay napatunay ang mga tao lamang na marupok at walang halaga kapag wala ang kanilang pera. Tapos na ang laro. Bulong ni Feliza sa kanyang sarili. Hindi niya sila nilapitan. Hindi niya sila kinumpronta. Sa halip, tumalikod siya at naglakad palayo. Ang kabanata ng kanyang buhay na may kinalaman sa kanila ay tuluyan na niyang isinara. Hindi dahil sa kinalimutan niya ang nangyari, kundi dahil handa na siyang sumulat ng isang bagong kwento. Isang kwentong hindi na nakasentro sa paghihigante, kundi sa pagtulong sa kapwa at sa pagtuklas ng sariling kaligayahan. Ang bawat hakbang niya palayo ay mas magaan kaysa dati. Ang bigat ng put na matagal niyang dinala ay tuluyan ng humupa, na pinalitan ng isang payapang pagtanggap. Lumipas ang mga buwan at ang buhay ni Feliza ay naging isang tahimik na agos ng tubig. Wala na ang mga banta, wala na ang mga laro ng kapangyarihan. Ang kanyang bawat araw ay napupuno ng pagtatrabaho sa klinika, kung saan ang bawat pasyenteng kanyang natutulungan ay nagiging bahagi ng kanyang sariling paghilom. Ngunit sa likod ng bawat ngiti, may isang maliit na puwang sa kanyang puso na nananatiling bakante. Isang hapon, habang naglalakad siya sa isang pampublikong parke, nakita niya ang mga pamilyang nagtatawanan at mga magkapares na naglalakad ng magkahawak kamay. Ang tanawing ito ay nagdulot ng isang matalim na kirot sa kanyang dibdib. Bagamat nakuha na niya ang hustisya, ang pagiging mag-isa ay naging isang bagong hamon. Hindi sa hinahanap niya si Julian, tapos na yon, kundi sa tanong na kung paano nga ba magmahal muli nang hindi natatakot na masaktan. Habang siya ay nakaupo sa isang bangko sa ilalim ng isang malaking puno ng nara, may isang babaeng lumapit sa kanya. Siya ay si Aling Marta, isang matandang pasyente na madalas niyang alagaan sa klinika. Feliza anak, mukhang malalim ang iniisip mo. Wika ng matanda habang naupo sa tabi niya. Ang mga mata mo ay parang dagat na hindi mapakali. Ano ang hinahanap mo? Tumingin si Feliza kay Aling Marta. Ang mga mata ng matanda ay puno ng karunungan na bunga ng mahabang buhay. Aling Marta, nakuha ko na ang lahat ng katarungang gusto ko. Pero bakit pakiramdam ko may kulang pa rin? Minsan, natatakot ako na baka ang pagiging mag-isa ay ang tanging kapalit ng aking kalayaan. Hinaplos ni Aling Marta ang kanyang kamay. Ang kalayaan ay hindi nangangahulugan ng pag-iisa. Ang kalayaan ay ang kakayahang buksan muli ang iyong pinto nang hindi iniisip kung sino ang sisira nito. Ang pagkakamali ng mga taong nakaraan mo ay hindi ang magiging sukatan ng lahat ng taong makikilala mo sa hinaharap. Huwag mong ikulong ang sarili mo sa takot na nilika ng ibang tao. Ang mga salitang iyon ay tila isang susi na nagbukas sa isang pinto na matagal nang nakakandado sa puso ni Feliza. Napagtanto niya na, sa loob ng mahabang panahon, ang kanyang buong pagkatao ay nakatuon lamang sa paglaban sa mga Julian. Nakalimutan niyang siya ay isang tao rin na may karapatang maging masaya at mahalin ng tama. Sa gabing iyon, habang nasa loob siya ng kanyang apartment, tiningnan ni Feliza ang kanyang sarili sa salamin. Hindi na niya nakikita ang babaeng sugatan. Hindi na niya nakikita ang biktima. Ang nakikita niya ay isang babaeng matapang, matalino, at may kakayahang bumangon. Kinuha niya ang isang lumang litrato ng kanyang ina na nakatago sa isang maliit na kahon. Nay, sisimulan ko na ang tunay na buhay ko. Bulong niya, hindi siya nagmamadali. Alam niyang ang paghahanap sa sarili ay hindi isang karera. Ito ay isang proseso ng pagtuklas sa mga bahagi ng kanyang pagkatao na dati ay nalunod sa sakit. Ngayon, ang bawat desisyon niya ay hindi na galing sa puot, kundi galing sa pagmamahal sa kanyang sarili. Ang hangin sa labas ay umiihip, malamig at sariwa. Dala ang pangako na ang susunod na kabanata ay magiging mas makulay at mas payapa. Ang mga araw ay patuloy na nagdaraan, at si Feliza ay unti-unti nang nagiging isang kilalang pangalan sa komunidad. Hindi dahil sa kanyang kayamanan,
kundi dahil sa kanyang malasakit. Ang health center na kanyang itinayo ay hindi na lamang isang gusali. Ito ay naging simbolo ng pag-asa para sa maraming pamilyang nangangailangan. Sa bawat araw na siya ay naglilingkod, nakikita niya ang refleksyon ng sariling katatagan sa mga mata ng mga taong kanyang tinutulungan. Isang araw, habang abala si Feliza sa pag-aayos ng mga dokumento para sa isang outreach program, may isang lalaking pumasok sa opisina. Siya si Dr. Marco, isang surgeon na voluntaryong nag-aalok ng serbisyo para sa kanilang klinika. Ang kanyang presensya ay tahimik, ngunit may bitbit na kakaibang enerhiya na nagpapakaalma sa paligid. Feliza, nakita ko ang ulat mo tungkol sa mga pasyente. Ang galing ng iyong pagkakapamahala. Wika ni Dr. Marco habang inilalapag ang mga file sa mesa. Ang kanyang tinig ay malumanay, malayo sa mga boses na dati ay nagbibigay ng takot kay Feliza. Tumingin si Feliza sa kanya at nugumiti ng tapat. Salamat, Marco. Hindi ko ito magagawa kung mag-isa lang. Salamat sa pagtulong mo sa mga operasyon noong nakaraang linggo. Naupo si Marco sa harap ng kanyang mesa. Hindi lang trabaho ang dahilan kung bakit ako narito, Feliza. Gusto lang kitang tanungin, kung may oras ka ba mamayang gabi para sa isang simpleng hapunan? Hindi bilang mga katrabaho, kundi bilang dalawang taong gustong magkakilala pa ng mas malalim. Natigilan si Feliza. Ang kanyang puso ay tumibok ng mabilis, hindi sa takot, kundi sa isang damdaming matagal na niyang kinalimutan. Ang pag-aalinlangan ay gumapang sa kanyang isipan. Ang alaala ng pagtataksil ni Julian ay tila isang anino na laging nakasunod. Ngunit nang tumingin siya sa mga mata ni Marco, nakita niya ang katapatan at paggalang na hindi niya kailanman naramdaman noon. Sa tingin ko, handa na ako, sagot ni Feliza nang may kasiguruhan. Nang gabi ring yun, sa isang maliit ngunit magandang restauran na malayo sa ingay ng syudad, masayang nag-usap ang dalawa. Hindi nila pinag-usapan ang nakaraan. Hindi nila pinag-usapan ang mga sugat. Pinag-usapan nila ang mga pangarap, ang mga libro, at ang mga simpleng bagay na nagbibigay ng saya sa buhay. Para kay Feliza, ang gabing iyon ay higit pa sa isang date. Ito ay ang patunay na ang kanyang nakaraan ay hindi na ang nagdidikta ng kanyang hinaharap. Habang maglalakad pa uwi, ramdam ni Feliza ang liwanag ng buwan na tumatama sa kanyang mukha. Wala nang bigat sa kanyang balikat. Ang bawat hakbang ay tila isang pagdiriwang ng kanyang pagbabalik sa pagiging buhay. Napagtanto niya na ang pinakamalaking tagumpay niya ay hindi ang pagpapatalsik sa mga Julian, kundi ang pagpili sa sarili na maging masaya muli. Sa malayo, tila naririnig niya ang bulong ng hangin. Isang paalala na gaano man kadilim ang gabi, ang umaga ay laging may dalang bagong pag-asa. Si Feliza ay hindi na lamang isang biktima o isang mandirigma. Siya ay isang babaeng natutong magmahal muli. At sa pagkakataong ito, ang pag-ibig ay hindi na isang tanikala, kundi isang pakpak na magdadala sa kanya sa kung saan niya gustong pumunta. Ang kapayapaan sa buhay ni Feliza ay hindi nagtagal ng walang hamon. Isang umaga, habang siya ay naglalakad patungo sa klinika, isang pamilya na anino ang humarang sa kanyang daraanan. Si Julian. Ngunit hindi na ito ang lalaking nakasuot ng mamahaling suit at mayabang na tindig. Ang kanyang damit ay gusot, ang kanyang mukha ay tila kinain ng matinding pagod, at ang kanyang mga mata ay puno ng desperasyon. Feliza, kailangan nating mag-usap, wika ni Julian. Ang boses ay paos at basag. Hindi natinag si Feliza. Pinanatili niya ang kanyang tuwid na tindig. Ang kanyang mga mata ay nanatiling kalmado kahit pa may kirot na bumalik sa kanyang alaala. Wala na tayong dapat pag-usapan, Julian. Tapos na tayo. Sana ay igalang mo ang kasalukuyan ko. Alam ko, sagot ni Julian habang yumuyuko. Hindi ako nandito para hingin ang iyong kapatawaran. Dahil alam kong hindi ako karapat-dapat. Nandito ako dahil si Inay. Siya ay nasa ospital.
Malubha ang kanyang lagay. Wala na kaming malapitan. Alam kong masama ang ginawa namin sa'yo, pero pakiusap, bilang isang nurse, bilang isang taong may mabuting puso, tulungan mo siya. Ang puso ni Feliza ay nagkaroon ng matinding pagtatalo. Ang pot na dati ay bumubulwak sa kanyang dibdib ay naglaho na. Ngunit ang sakit ng mga alaalang iniwan ni Doña Consuelo ay nananatiling sariwa. Tumingin siya kay Julian. Nakita niya ang isang anak na handang lunukin ang kanyang pride para sa kanyang ina. Ang ospital ay isang lugar para sa paggaling, Julian, sagot ni Feliza ng mahinahon. Gagawin ko ang aking bahagi bilang isang propesyonal. Ngunit huwag mong asahan na ang aking tulong ay babalik sa kung ano ang mayroon tayo noon. Ang pinto ko ay bukas para sa isang pasyente, pero sarado na para sa mga taong nagdulot ng gulo sa aking buhay. Pumunta si Feliza sa ospital. Sa loob ng ICU, nakita niya si Doña Consuelo. Ang matandang babaeng dati ay kinatatakutan ng lahat. Ngayon ay nakahiga sa isang puting kama, nakakabit sa mga makina, at tila maliit na maliit sa ilalim ng puting kumot. Ang bawat pagtunog ng monitor ay nagsisilbing paalala ng karupukan ng buhay. Habang inaalagaan ni Feliza ang matanda, hindi niya mapigilang makaramdam ng awa. Ang kapangyarihan, ang yaman, at ang pot, lahat ng ito ay walang saysay sa harap ng kamatayan. Inayos niya ang suwero ni Doña Consuelo, hinaplos ang braso nito ng may pag-iingat. Walang personal na galit. Tanging ang profesionalismo at ang natitirang kabutihan sa kanyang puso ang nagdidikta sa kanyang mga kilos. Nan imulat ni Doña Consuelo ang kanyang mga mata, nakita niya si Feliza. Ang mga mata ng matanda ay nanlaki. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig, ngunit ang mga luha na dahan-dahang pumatak mula sa sulok ng kanyang mga mata ay nagsabi ng lahat ng pagsisisi na hindi niya maipahayag sa salita. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Feliza na ang pagpapatawad ay hindi isang maringal na seremonya. Ito ay isang tahimik na proseso ng pagpapaalam sa sakit. Hindi na niya kailangan ng paghingi ng tawad mula sa kanila. Ang pagkakita sa kanila na humaharap sa bunga ng kanilang mga gawa ay sapat na. Siya ay malaya na, at ang kanyang pagtulong ay ang huling patunay na ang kanyang puso ay hindi kailanman naging katulad ng sa mga taong sumubok na durugin siya. Ang loob ng silid sa ICU ay nababalot ng katahimikan, tanging ang mahinang ugong ng mga makinang sumusuporta sa buhay ni Doña Consuelo ang bumasag sa tensyon. Si Julian ay nakatayo sa isang sulok na kayuko. Ang kanyang mga balikat ay tila pasan ang bigat ng buong mundo. Nang mapansin ni Feliza na bumibigat ang paghinga ng matanda, agad siyang kumilos upang ayusin ang oxygen mask. Sa gitna ng kritikal na sandaling iyon, dahan-dahang itinaas ni Doña Consuelo ang kanyang nanginginig na kamay. Hinawakan niya ang laylayan ng uniporme ni Feliza. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng pagmamataas at pangungutya, ngayon ay puno ng isang uri ng pagmamakaawa na hindi na para sa yaman o kapangyarihan, kundi para sa kapayapaan. Patawad. Ang pabulong na salitang lumabas sa bibig ng matanda, isang tunog na halos mawala sa hangin. Ang lahat ng ginawa ko, ito ay bunga ng aking maling akala na ang pagmamahal ay nasusukat sa kung ano ang hawak nating yaman. Hindi sumagot si Feliza agad. Hinayaan niyang tumahimik ang paligid habang nakatingin sa babaeng naging dahilan ng kanyang pinakamabigat na pagdurusa. Ang kapatawaran ay hindi mabubura ang mga sugat na natamo ko, Doña Consuelo. Ngunit, hindi ko rin hahayaang ang sakit na dulot ninyo ang maging dahilan para mawala ang natitira kong danggal. Lumabas si Feliza ng silid matapos tiyakin na stable ang lagay ng matanda. Sa labas, sinalubong siya ni Julian. Ang dating mayabang na lalaking nagpalaya sa kanya ay wala na. Ang natira na lamang ay isang taong natuto na sa pinakamapait na paraan. Salamat, Feliza, wika ni Julian. Hindi ko inaasahan na gagawin mo ito para sa amin,
pagkatapos ng lahat ng ginawa namin. Huwag kang magpasalamat sa akin, sagot ni Feliza. Magpasalamat ka sa pagkakataong ito na magbago. Ang pera ay madaling maubos. Ang kapangyarihan ay lilipas. Pero ang karakter ng isang tao ang siyang naiiwan pagkatapos ng lahat. Paglalakad ni Feliza palayo sa ospital, ramdam niya ang isang kakaibang magaan sa kanyang dibdib. Ang huling tanikala na nagdurugtong sa kanya sa nakaraan ay unti-unti nang napapatid. Hindi ito tagumpay sa paraan ng pagkatalo ng mga Julian, kundi isang tagumpay sa kanyang sariling pagkatao. Ang pagbitiw ay hindi nangangahulugang pagsuko. Ito ay nangangahulugang pagpili sa sariling kapayapaan kaysa sa pagpapatuloy ng isang walang katapusang siklo ng sakit. Sa paglabas niya ng building, sinalubong siya ni Dr. Marco. Hindi ito nagtanong, hindi ito humingi ng paliwanag. Inabot lamang nito ang isang tasa ng mainit na kape at numiti ng may pag-unawa. "Handa ka na bang umuwi?" tanong ni Marco. Tumingin si Feliza sa papalubog na araw. Ang langit ay kulay kahel at lila, isang magandang pangako na ang bawat pagtatapos ay may dalang kagandahan. "Oo, Marco, handa na akong umuwi. At sa pagkakataong ito, alam ko na kung saan ako lulugar." Ang nakaraan ay naging isang libro na natapos na ang pahina. Ngayon, ang bawat hakbang ni Feliza ay tungo sa isang bukas na hindi na nakatali sa mga pangyayari ng kahapon, kundi sa mga pangarap na siya mismo ang humuhubog. Ang buhay ay hindi na isang laban ng kailangang panalunan, kundi isang hardin na kailangang alagaan. Ilang linggo matapos ang insidente sa ospital, si Feliza ay abala sa pagpapalawak ng mga programang pangkalusugan. Hindi na siya kumikilos bilang isang taong nagmamadaling makamit ang hustisya, kundi bilang isang taong nagtatayo ng isang pamana. Sa loob ng klinika, bawat pasyenteng lumalabas na nakangiti ay nagbibigay sa kanya ng higit na kagalakan kaysa sa anumang halaga ng pera. Nakita niya ang isang matandang babae na dati ay hindi makalakad dahil sa kakulangan ng pondo para sa gamot. Ngayon, naglalakad na ito ng mag-isa patungo sa kanyang opisina upang magpasalamat. "Feliza, anak, salamat sa pangalawang pagkakataong ibinigay mo sa akin." Wika ng matanda habang inabot ang isang maliit na basket ng mga prutas. "Hindi sa akin galing ang pagkakataon, Aling Nena. Galing yan sa iyong katatagan," sagot ni Feliza. Habang pinagmamasdan niya ang mga tao sa klinika, napagtanto ni Feliza na ang kanyang yaman ay hindi na lamang nakabase sa numero sa kanyang bank account. Ang tunay na yaman ay ang tiwalang ibinibigay sa kanya ng komunidad. Ang bawat sulok ng klinika ay puno ng pag-asa. Ang parehong pag-asa na muntik na niyang mawala noong panahong siya ay lugmok sa sahig ng ospital. Nang gabing iyon, muling nagkita sina Feliza at Dr. Marco sa garden ng klinika. Ang malamig na simoy ng hangin ay dala ang samyo ng mga bulaklak na itinanim ni Feliza noong siya ay nagsisimula pa lamang. "Nakikita ko ang pagbabago sa iyo, Feliza," wika ni Marco habang nakatingin sa mga bituin. "Hindi na ang sakit ang nagpapatakbo sa iyong mga desisyon. Ngayon, ang pagmamahal na sa iyong sarili at sa iba ang nagbibigay ng direksyon sa iyong buhay." Tumingin si Feliza kay Marco. "Natutunan ko na ang buhay ay masyadong maikli para gugulin sa pagtatanim ng galit. Ang mga Julian, sila ay bahagi na lamang ng aking kasaysayan, hindi ng aking kinabukasan. Ang lahat ng nangyari ay naging bahagi ng aking paghubog." Inabot ni Marco ang kamay ni Feliza. Sa pagkakataong ito, hindi na nag-atubili si Feliza. Hinawakan niya ito ng mahigpit. Ang bawat hapdi ng nakaraan ay tila naglalaho, pinalitan ng isang matatag at mahinahong damdamin. "Handa ka na bang bumuo ng mga bagong alaala?" tanong ni Marco. Tumango si Feliza. "Handa na, hindi dahil nakalimutan ko ang nakaraan, kundi dahil tinanggap ko na ito bilang bahagi ng aking pagkatao. At ngayon, handa na akong yakapin
ang anumang ibibigay ng bukas. Ang gabi ay tahimik, ngunit sa loob ng puso ni Feliza, may isang malakas na awit ng pag-asa ang tumutugtog. Hindi na siya ang yaya na hinamak, hindi na siya ang asawang pinagtaksilan. Siya na si Feliza, isang babaeng malaya, matatag, at handang magmahal muli sa parang tunay at wagas. Ang pundasyon ng kanyang bagong buhay ay hindi na nakatali sa ginto o sa paghihigante, kundi sa dangal, pagpapatawad, at sa kagandahang loob na kanyang ibinabahagi sa iba. Ang paglipas ng panahon ay nagdala ng mga pagbabago na hindi kailanman inakala ni Feliza na mangyayari. Ang kanyang klinika ay kinilala bilang isa sa mga pinakamahusay na institusyong naglilingkod sa mga kapuspalad. Sa isang seremonya ng pagkilala, inimbitahan si Feliza upang magbigay ng kanyang mensahe sa harap ng maraming tao, kabilang ang mga kilalang negosyante at mga opisyal ng gobyerno. Habang nakatayo siya sa podium, tumingin si Feliza sa madla. Nakita niya ang mga mukha ng paghanga at paggalang. Hindi ito ang paggalang na nakuha sa pamamagitan ng takot o pera, kundi ang paggalang na nakuha dahil sa kanyang tunay na malasakit. Marami ang nagtanong sa akin kung paano ko napagtagumpayan ang mga unos sa aking buhay. Simula ni Feliza. Ang kanyang tinig ay matatag at puno ng karunungan. Ang sagot ay simple. Hindi ko hinayaang ang kasamaan ng ibang tao ang maging sukatan ng aking pagkatao. Ang hustisya ay hindi pagganti. Ang hustisya ay ang pagpapatuloy sa paggawa ng tama sa kabila ng lahat ng maling ginawa sa iyo. Sa sulok ng bulwagan, nakita ni Feliza ang isang pamilyar na anino. Si Julian, na nakasuot ng simpleng uniforme ng isang trabahador, ay nakatayo sa likuran, tahimik na nakikinig. Hindi siya lumapit, hindi siya naghanap ng pansin. Tumingin lang siya kay Feliza nang may pagkamangha at pait. Pait dahil sa katotohanang ang babaeng minsang minaliit niya ay isa na ngayong inspirasyon sa napakarami. Pagkatapos ng kanyang talumpate, lumapit si Dr. Marco sa kanya. May dalang isang maliit na bouquet ng mga puting rosas. Proud na proud ako sa iyo, Feliza. Hindi lang bilang isang doktor, kundi bilang isang taong nakasaksi sa bawat hakbang ng iyong pagbangon. Numiti si Feliza. Salamat, Marco. Pero ang pinaka-proud ako ay ang sarili ko. Hindi dahil sa narating ko, kundi dahil nanatili akong ako. Paglabas ng gusali, sinalubong sila ng liwanag ng gabi. Habang naglalakad patungo sa sasakyan, nakasalubong nila si Julian. Tumigil ang oras sa sandaling yon. Ang dating mag-asawa ay nagkatitigan sa huling pagkakataon. Walang galit, walang pagsisisi na nakikita sa mga mata ni Feliza. Tanging ang pagtanggap na ang bawat isa sa kanila ay may sariling landas na dapat tahakin. Feliza, tawag ni Julian. Sana ay maging masaya ka. Deserve mo ang lahat ng narating mo ngayon. Tumango si Feliza. Sana ay mahanap mo rin ang kapayapaan mo, Julian. Ang tunay na dangal ay hindi nakukuha sa kung anong meron ka, kundi sa kung ano ka bilang isang tao. Pagkasabi nito, sumakay si Feliza sa kotse kasama si Marco. Habang umaandar ang sasakyan, tumingin siya sa bintana. Ang lungsod ay naglalakbay kasabay nila, puno ng mga ilaw at mga pangarap. Ang nakaraan ay hindi na anino, kundi isang aral na nagbigay ng kulay sa kanyang kasalukuyan. Ang kanyang dangal, na minsang sinubok ang yurakan, ay ngayon ay mas matatag na, mas maliwanag, at higit sa lahat, ay pag-aari na niya ng buong buo. Ang hangin sa sementeryo ay malamig at sariwa. Dala ang amoy ng mga basang damo pagkatapos ng isang maikling pag-ulan. Dala ni Feliza ang isang bungkos ng puting liryo, ang paboritong bulaklak ng kanyang ina. Habang naglalakad siya patungo sa puntod, ang bawat hakbang ay tila isang pagbabalik sa simula, sa panahong ang lahat ng bigat ay tila hindi kayang buhatin. Ngunit ngayon, ang bigat ay wala na. Inilapag niya ang mga bulaklak sa ibabaw ng lapida at marahang hinaplos ang pangalan ng kanyang ina. Nay, tapos na ang lahat, bulong ni Feliza. Ang boses ay puno ng kapayapaan.
Nagawa ko na ang ipinangako ko. Hindi ko man napanatili ang pamilyang inakala kong para sa akin. Nahanap ko naman ang sarili ko na matagal mong ipinanalangin para sa akin. Masaya na ako, Nay. At higit sa lahat, payapa na ang loob ko. Sa likuran niya, nararamdaman niya ang presensya ni Marco. Hindi ito lumapit. Binibigyan siya ng espasyo para sa kanyang sariling sandali. Ang pag-unawang ito ni Marco ang isa sa mga dahilan kung bakit unti-unti nang nagiging buo ang kanyang pagkatao. Napagtanto ni Feliza na ang buhay ay isang serya ng mga pagbibitiw at pagtanggap. Binitiwan niya ang galit, binitiwan niya ang pagnanais na makaganti, at binitiwan niya ang pangangailangang patunayan ang kanyang sarili sa mga taong hindi marunong magpahalaga. Sa pagbibitiw na iyon, natagpuan niya ang tunay na kalayaan. Paglingon niya, sinalubong siya ng ngiti ni Marco. Handa na ba tayong magpatuloy? Tumango si Feliza. Hinawakan niya ang kamay ni Marco at magkasabay silang naglakad palayo sa sementeryo. Ang sikat ng araw ay tumatama sa kanilang mga muka, isang pangako ng panibagong simula. Hindi nalilingon si Feliza sa likod. Ang nakaraan, gaano man kasakit, ay naging guro na nagturo sa kanya kung paano tumayo, kung paano lumaban, at higit sa lahat, kung paano magmahal ng walang pag-aalinlangan. Sa huling paglingon sa puntod ng kanyang ina, isang ngiti ang sumilay sa labi ni Feliza. Ang kanyang puso ay hindi na isang sugatang ibon na takot lumipad. Ito ay isang ibong malayang pumapailan lang sa kalawakan, alam ang direksyon, at tiwala sa kakayahang humarap sa anumang unos. Tapos na ang kabanata ng sakit. Magsisimula na ang kabanata ng tunay na buhay. At sa bawat pintig ng kanyang puso, ramdam ni Feliza ang pasasalamat sa bawat pagkakamali, sa bawat pagsubok, at sa bawat tao na dumaan sa kanyang buhay. Dahil lahat ng iyon ay nagdala sa kanya sa kung nasaan siya ngayon. Masaya, malaya, at higit sa lahat, tunay na siya. Ang mga taon ay nagdaan na parang isang mabilis na panaginip. Ngunit ang mga aral na natutunan ay nananatiling nakaukit sa puso ni Feliza. Ngayon, sa harap ng kanyang sariling tahanan, pinagmamasda niya ang mga batang nagtatakbuhan sa harden. Mga anak ng mga pamilyang dati niyang tinulungan na ngayon ay may kanya-kanya na ring magandang kinabukasan. Ang tanong kung napatawad na ba niya ay hindi na kailangan pang sagutin. Ang katotohanan ay nakikita sa kanyang mga mata. Walang bakas ng pait, walang anino ng pot. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang paglimot sa kasamaan. Ito ay ang pagpapaubaya sa hustisya ng tadhana at pagpili na huwag hayaang manatiling bilanggo ng nakaraan. Nakahanap pa siya ng tunay na kapayapaan? Oo. Ang kapayapaan para kay Feliza ay ang pagising sa umaga nang walang takot sa kung ano ang dadalhin ng bukas. Ito ang pakiramdam ng pagkakaroon ng isang tahanan na binuo sa pundasyon ng respeto at pagmamahalan kasama si Marco, na nananatiling matatag na sandigan sa bawat pagsubok. Ano ang aral na iniwan nito para sa lahat? Ang buhay ay hindi laging patas, at minsan, tayo ay inilalagay sa mga sitwasyong tila walang kalabas-labas. Ngunit sa gitna ng bawat kawalang katarungan, ang ating pinakamalakas na sandata ay ang ating sariling karakter. Ang paghihiganti ay maaaring magbigay ng panandaliang kasiyahan, ngunit ang tunay na tagumpay ay ang pagbangon ng may dangal, nang hindi nawawala ang kabutihan ng puso. Ang pagiging tao ay sinusukat, hindi sa kung gaano tayo kalakas manira ng kapwa, kundi sa kung paano tayo bumabangon mula sa pagkakalugmok at kung paano tayo nagiging liwanag sa iba. Sa huling pagtingin ni Feliza sa kanyang buhay, napangiti siya. Ang babaeng dati ay itinaboy at minaliit ay hindi lamang nabuhay. Siya ay namuhay ng may kabuluhan. Ang lahat ng sakit, ang lahat ng luha, at ang lahat ng pagsubok ay naging mga piraso ng mosaic na bumuo sa isang maganda at makabuluhang buhay.
Ang kanyang kwento ay hindi na lamang tungkol sa isang yaya na naging mayamang tagapagmana. Ito ay kwento ng isang pusong hindi kailanman sumuko sa paghahanap ng liwanag. At doon, sa gitna ng katahimikan at biyaya, natapos ang isang mahaba at makulay na paglalakbay. Ang pahina ay isinara na, ngunit ang mga alaala ay mananatiling buhay bilang isang paalala na ang tunay na kapangyarihan ay laging nasa kamay ng mga taong may puso para sa kapatawaran at determinasyon para sa kabutihan.